Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. So, tiyatalakay na natin yung tala ng bishara ni Daniel o ni Daniel. Yung binabasa pala natin, wala siya doon sa kopya ng Old Testament na yung Book of Daniel. Kasi kung naalala ninyo, natalakay natin na si Daniel, di ba? Doon sa Al-Qiyamatus Sugra. Hindi, dito rin pala sa Ar-Rusul wa Risalat. So dito yung huling tinalakay natin tungkol doon, yung isa sa mga katangian, unique na katangian ng mga propeta, la ta'kulul ardu ajsadahum. Hindi raw kinakain ng lupa ang kanilang mga bangkay. Matagal natin ito natalakay, ilang taon na tayo. Nag-aaral dito, 2 taon na itong nakalipas. Wa min ikramillahi li anbiya'ihi, balikan lang natin ito, para mabalikan natin, maalala natin si Daniel. Wa min ikramillahi li anbiya'ihi wa rusulih, annal arda la ta'kulu ajsadahum. Kabilang sa pagpaparangal ni Allah sa kanyang mga propeta at mga sugo ng lupa, hindi nito kinakain ang bangkay ng mga propeta na namatay. Pamahma talaz zaman wa taqaddamal ahdu tabka ajsaduhum mafudatun minal bala. Kahit gaano pa man katagal yung panahon na lumipas o umabante yung ahad, yung mga sibilisasyon, ganun magpalit-palit yung mga tao, nananatili ang kanilang mga katawan na pinangangalagaan laban sa pagkabulok. So meron ng hadith, Inna Allah harrama alal ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Tunay na si Allah ay nagbawal sa lupa na kainin nito ang bangkay ng mga propeta na nakalibing dito. Inulat yun ni Imam Ibn Kathir, rahimahullah. Doon yun nababanggit sa kanyang Al-Bidaya wan Nihaya. Wa yadhkuru ahla tarik qissatan fiha ajabun wa garaba. So naiulat naman ng ilang mga historian ang isang kwento na kakaiba at kamangha-mangha. Iniulat din ito ni Ibn Kathir sa kanyang Al-Bidaya wan Nihaya, an Yunus bin Bakir, mula kay Yunus bin Bakir, lamma fatahna Tustur, Madinatun fi Faris, nang nasakop na nila yung Tustur doon sa Persia, sa Iran. Wajadna fi Mali Baitil Hormuzan sariran alayhi rajulun mayyit and ra'sihi mushafun. So nakita daw sila doon sa bahay ni Hormuzan ng isang kama, at doon daw ay mayroong patay na tao, at sa kanyang ulo ay mayroong libro. Kinuha daw nila yung libro na yon, tawag nila doon sa libro mushaf. Pero siyempre iba yung mushaf na Quran. At ipinadala daw nila ito kay Omar. Fada'alahu Ka'ban fanasakahu bil Arabiya. Pinatawag ni Omar si Ka'ab na nagkopya nito o nagtranslate nito patungo sa Arabic. So tinranslate niya ito patungong Arabic. Fa'ana awwalu rajulin minal Arabi kara'ahu. At siya raw yung nagulat nito, si Yunus, ang kauna-unahang Arabo na nakabasa nito. Fakara'tuhu mitlu ma akra'ul Qur'an hada. At binabasa niya raw ito katulad ng kung paano niya binasa ang Qur'an. Ibig sabihin, maaring yung paraan kung paano naisulat yung aklat na yun ay katulad ng Qur'an. Fakultu li Abi Aliyah, tinanong daw niya si Abul Aliyah, ma kana fihi, ano ang nasa libro na ito? Teka, bakit nagbago yung ano? Kung si Yunus ang nagsabi nito, bakit siya naman yung nagtatanong? So maaaring meron pag ibang nag-ulat dito.
So sinabi ng isang tagapag-ulat, tinanong niya si Abul Aliyah, ma kana fihi, anong nasa libro na ito? Qala siyarakum wa umurakum wa luhuni kalamikum wa ma huwa kainun ba'ad. Ang nilalaman daw nito ay ang inyong mga sira, mga kumbaga kasaysayan at mga mangyayari sa inyo. So ito na nga yung simulan na natin nabasahin nung nakaraan. Waluhuni kalamikum, at kung anong inyong mga sasabihin at ano pa mga mangyayari sa hinaharap. Yun ang nilalaman ng libro na yun. Qultu fama sana'tum birrajuli. So anong ginawa ninyo doon sa tao na yun? Na yung nakita nila na kasama nung libro na patay. Qala hafarna lahu bin nahari 13 kabran mutafarrikatan. So si Daniel mismo yung nakita nilang patay pala doon. So ibig sabihin matagal ng patay yun pero hindi nabubulok at nandun siya sa isa sa mga kama ni Hormuzan. Falamma kana bil-layli dafannahu wa sawayna al-qubur kullaha. Naghukay daw sila ng 13 na hukay at sa gabi inilibing nila yung bangkay na yun sa isa sa mga hukay na ito at ginawang pantay ito sa lupa para hindi ito makikita ng mga tao. Li nu'mihi alan nasi fala yanbishunahu, para hindi ito malaman ng mga tao at hindi na nila ito uhukayin, upang hindi na nila ito uhukayin. Qultu fama yarjuna minhu, ano naman kaya ang gusto nila sa tao na yon para hukayin nila? Anong silbi? At sinabi ni Abul Aliyah, kanatis sama'u idha habasat anhum barazu bisaririhi fayumtirun. So yung mga Persian daw, kapag yung panahon nila ay kumbaga tagtuyot, kapag hindi sila inuulan, inilalabas daw nila yung tao na yun kasama yung kama. Kasama yung kama. Kasi dito sabi, barazu bisaririhi. So, kumbaga parang ipinaparada siya o ipinapakita sa mga tao. Kasi maaring nakatago siya pero inalalabas nila kapag kailangan nila ng baraka, kailangan nila ng himala. At tuwing ang ginagawa raw nila yun at natapat yun sa tag-init o tagtuyot, umuulan. Dinaratnan sila ng ulan. At yung nga tinanong, man kuntum tadunnuna birrajuli, sino kaya ang lalaki na yun sa palagay ninyo? Sasabi ni Abul Aliyah, rajulun yuqalu lahu Daniel. Yung lalaki na yun ay isang tao na nagngangalang Daniel. Gano'n na kaya siya katagal nung natagpuan ninyo siya? Qala qad mata mundu 300 sana. So tinataya nila na yung katawan daw na yun, tinataya nila na yung katawan na yun ay namatay 300 years nang nakalipas. Pero syempre ito ay kanilang estimation. Kasi si Daniel, nabuhay siya mga 500 BC. Ganun. Estimate lang nila yun. Kasi wala na rin silang mapapansin doon na anuman. Kasi hindi nga nabubulok yung bangkay ng propeta. So namatay man yun kahapon o namatay man yun 10,000 taon nang nakalipas, walang pinagkaiba. Matagayyara minhu shay'un, sasabi ng nagtatanong kay Abul Aliyah, walang nagbago sa kanya na kahit na ano? Qala la, walang nagbago sa kanya, la illa sha'rat min kafahu. Wala nang nagbago sa kanyang katawan, liban na lang sa ilang buhok sa kanyang sa kanyang batok. Inna luhumul anbiya la yubliha al-ard. Tunay na ang bangkay daw ng mga propeta ay hindi kinakain ng lupa. Wala takuluha as-siba, at hindi ito kinakain din ng mababangis na hayop. At itong hadith na ito, inulat ito ni Ibn Kathir. Wala ito sa mga ulat ni na Imam al-Bukhari at iba pang mga taga-kolekta ng hadith. Pero sinasabi niya, wahada isnadun sahi ila Abil Aliyah. Ang isnad dito ay sahi hanggang doon kay Abul Aliyah na siya ngang nagkukwento ditong nangyari na ito. So sinasabi, wayabdu anna hada
min anbiya Bani Israel. So ang lumilitaw na ang tao na ito na nakita nila na hindi nabubulok ay kabilang sa mga propeta ng angkan ng Israel. Wakad dhanna as-sahabatu annahu Daniel. At naniniwala ang mga sahaba na ito si Daniel. Actually, nangyari nga ito sa khilafah ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Lana Daniel akadahu Malikul Fars. Dahil si Daniel, hinuli siya nung hari ng Persia. Yun nga yung panahon ng Babylonian captivity. Yung panahon na yon, tinatawag pa silang Babylon. O yung iba, tinatawag din silang Chaldean. Pero specifically, ang hari doon si Nebuchadnezzar. Kasi actually, yung Babylonian, yung mga Chaldean at mga Persian, linear yung history nila. Kumbaga, magkakasunod silang naghari sa lugar na yun, doon sa Mesopotamia. Yung domain sa pagitan ng Mesopotamia, ibig sabihin ng Mesopotamia, sa pagitan ng dalawang ilog. Meso, ibig sabihin sa pagitan, Potamia, ibig sabihin ilog. Dalawang ilog, yung Tigris at saka yung Euphrates. Yun yung area ng Mesopotamia. So, maganda yung yung kahit sa English, applicable yung etymology, yung kaalaman sa etymology. Hindi lang sa Arabic. Kasi tingnan nyo, Mesopotamia. Alam na natin yung Potamia, di ba? Ibig sabihin pala niya ilog. Nakarinig kayo ng salita, hippopotamus. Ano yung hippopotamus? Hayop yun, di ba? Ang hippo, ibig sabihin ng hippo, kabayo sa Greek. Tapos potamus, ilog. So kabayong ilog, yung ibig sabihin ng hippopotamus. So nga, naniniwala sila na yun nga ay si Daniel. Faqama indahu masjunan, at siya ay nanatili doon na preso o bihag. Wayabdu anna takdirul ladina wajaduhu lam yakun sawaban. At yun nga sabi ni Sheikh rahimahullah, yung estimate nila kung gaano siya katanda ay hindi nga tama. Fa inna Daniel kana qabla al-Islam bi 8 sana. Si Daniel daw, bago pa ang Islam, ay nabuhay siya 800 years bago pa ang Islam. Si estimate naman ni Sheikh dito, 800 years. Pero mas nauna pa siya actually. Kasi dun sa yun nga, yung Babylonian captivity, nireview ko siya kanina. Mas nauna pa siya doon. So yung aklat ay naisulat noong 6th century BCE. Kasi yun yung panahon ng Babylonian captivity. Pero meron din mga nagsasabi na yung mga kwento doon ay, kumbaga, may mga nilalaman ng mga propesiya. Kasi di ba nalalaman doon yung tungkol sa mga Hudyo? Tungkol sa mga mangyayari noong 2nd century BC. So kung 2nd century, so ganun din ang lalabas. So parang 800 years bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nga, fa in kana takdiruhum sawaban falaysa binabi. Ngayon, kung isang mahalagang punto rito, sinabi ni Sheikh, kung ang sinasabi nila ay nabuhay ang propeta na ito 300 years bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imposible ito. Bakit? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging propeta 610, di ba? O kung 300 years before that, nabuhay itong si Daniel, kung titingnan natin yung estimate ng mga sahaba, so 300 CE. Imposibleng mangyari daw ito. Bakit? Lianna la nabiyya bayna Isa wa rasulina Muhammadin alayhi massalatu wassalam. Dahil walang propeta sa pagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Isa alayhi salam. Walang propeta sa pagitan nila. So mali rin talaga yung kanilang estimate. Anyway, nag-estimate lang naman sila. Wala naman silang anumang ibig sabihin doon. Fayakuno abdan salihan laysa binabi. So kung ganon, maaring hindi siya propeta. Bagko siya ay mabuting mananampalataya lang. Wa kaunuhu nabiyan
arja. Pero mas matibay na pananaw ng mga scholar na siya nga ay propeta, alhamdulillah. So hindi natin babasahin yung kabuuan ng mga ulat dito. Basta ito na yung nababanggit dito tungkol kay Daniel. Pero konti na lang pala, no? So ubusin na lang natin nga ito para ma-review natin inshallah. Kasi yung binabasa natin, wala siya nga dun sa Book of Daniel, dun sa Old Testament. Ito yung libro na nakuha ng mga sahaba at na-translate sa Arabic, pero nga sa kasamaang palad, nawala na rin itong libro na ito. So maaaring dinulot na rin ni Allah na mawala na yung kopya ng libro na yon. At ang nananatili, yung kopya ng libro na yun, yung translation niya na naabutan pa ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Pero most probably nawala na rin ito sa kumbaga yung original na libro, maaring nasama ng sinunog ng mga Mongol. Pero may mga mangilan-ngilan na piraso ng impormasyon na halimbawa yung iniulat nga ni Ibn Taymiyyah rahimahullah. So nga, li'anna alladhina yahfadu ajsaduhum humul anbiya'u duna gayrihim. Dahil mga tao na hindi mabubulok ang kanilang mga katawan, propeta lang at hindi iba paliban sa kanya. Wa yurjah hada aidan dalikal kitabul ladhi wujida inda ra'sihi. At mas nagpapatibay pa na siya nga ay propeta, yung aklat na natagpuan malapit sa kanyang ulo. La syakka annahu kitabun nabi. Walang duda na ito ay aklat ng isang propeta. Fal umuru al-gaybiyya allati tadamminuha la takunu illa wahyan samawiyan. Yung mga nababanggit daw doon ng mga al-gayb, lalong-lalo na mga mangyayari sa hinaharap, mga nababanggit dito ng mga propesiya, ay hindi raw maisusulat ni naman liban na lang na ito ay wahi na nanggaling kay Allah. Tarjihuna likawnihi min bani Israila liamrain. Sa paniniwala ng mga scholar na siya ay kabilang sa mga propeta ng angkan ng Israel, itong tao na ito, at siya nga si Daniel, ay mayroong dalawang pangunahing batayan. Danda sahabat annahu Daniel, ang pananaw ng mga sahaba na siya nga si Daniel, wa yakununa qad alimu dalika min karaini lam tudkar. At maaaring yung mga sahaba, itong kanilang konklusyon nito ay nangyari o nalaman nila mula doon sa mga tao na nagsabi sa kanila nito, iba pa mga ebidensya na hindi na naiulat mula sa kanila. At pangalawa, al-kitabul ladhi wujida inda ra'sihi, ang aklat na natagpuan malapit sa kanyang ulo, wa yabdu annahu kana maktuban bil Ibraniya. Ang aklat na natagpuan na yun originally ay nasa Hebrew, kaya nga pinatranslate yun kay Kaab. Hindi na binanggit kung sinong Kaab yung nagtranslate, pero tinranslate siya mula sa Hebrew patungong Arabic, li'anna alladhi tarjamahu huwa Ubay bin Kaab. Si Ubay bin Kaab pala. Binanggit lang doon Kaab, pero si Ubay bin Kaab pala talaga yung nag-translate. Yung isa sa mga qurra ng mga sahaba. Waqad kana qabla islamihi Yahudiyan. So, sa kanila, kay Ubay bin Kaab nila ipinagkatiwala ang translation kasi fluent siya sa Hebrew dahil si Ubay bin Kaab ay dating isang Hudyo, alhamdulillah. So ito si Daniel. So inilalagay lang natin sa perspective yung ating binabasa, alhamdulillah, tungkol sa kanya. Na nga yung Babylonian captivity, nangyari ito mga 6th century BC, mga 500 BC. So tuloy natin yung ulat dito, insha'Allah. So nga yung nagpakita sa kanya isang anghel, sinabi ng anghel, Assalamu alayka ya Daniel, Assalamu alaikum sa iyo, o Daniel. At yung anghel na yun, ito ay nagsabi, Inna Allah yaqul, tunay na si Allah ay nagsasabi, Inna bani Israila agdabuni wa tamarradu alay. Tunay na ang angkan ng Israel ay gumalit sa akin at nag-aklas, nagrebelde laban sa akin. Wa abadu min duni alihatan ukhra, at sila ay sumamba sa iba pa liban sa akin, na mga Diyos-Diyosan na iba pa liban sa akin. Wasaru min ba'dil ilmi ilal jahli, at sila mula sa kaalaman ay lumipat patungo sa kamangmangan. Wa min ba'dis sidki ilal kadhib, at sila mula sa katotohanan, pagiging makatotohanan, ay lumipat sa kasinungalingan.
fasallat alayhim bikatti nassar. So dito, ito na yung kabilang doon sa mga propesiya. Ito na yung kabilang sa mga propesiya nga. Kaya si Allah dinulot daw niya na Bukhtanasar pala yung basa dito. Kasi si Nebuchadnezzar ngayon tinutukoy dito. Sa Arabic, tinatawag siyang Bukhtanasar. Fasallat alayhim Bukhtanasar. Sinakop daw sila, pinangibabawan sila ni Nebuchadnezzar. Fakatala rijalahum. Pinapatay ni Nebuchadnezzar ang kanilang mga kalalakihan. Wasaba dararihim. At inalipin ang kanilang mga kababaihan. At yung kanilang mga kabataan. Wahadama masajidahum, at winasak ang kanilang mga masjid, ang kanilang mga templo. Waharraka kutubahum, at sinunog ang kanilang mga aklat. Wakadalika fa'ala min ba'dihi bihim, at ganito rin ang gagawin ng iba pa pagkatapos ni Nebuchadnezzar na sasakop sa mga Hudyo. At ito nga ang ginangyari. Nang nasakop ng iba pang mga nasyon ang mga Hudyo, lalong-lalo na yung mga Romano. Yung mga Romano, di ba, nang nabuhay si Isa alayhis salam, may mga Romano na sa Jerusalem, sa Palestine. Ganon din ang ginawa ng mga Romano. Pinapatay nila yung mga Hudyo, sinusunog yung kanilang mga aklat at winawasak yung kanilang mga templo. Wa ana gayraradin anhum, ako ay hindi nalulugod sa kanila. Ito sinasabi pa rin ito ni Allah. La makilahum atharat, ako ay hindi nalulugod sa kanila. At ako ay hindi tutulong sa kanila sa panahon ng kanilang mga suliranin. Fala yazaluna fi sakti hatta ab'athu Masihi ibn al-Adra al-Batul waqtamu dhalika alayhim bil-la'ni was-sakht. Mananatili akong namumuhi sa kanila hanggang sa ipadala ko ang Mesaya na anak ng Birhen. So hindi binanggit dito yung pangalan ni Isa alayhis salam, pero siya ang tinutukoy dito. Masih na anak ng Birhen, si Mama Mary. Waqtum dalika alayhim bil-la'ni was-sakht. At ako ay, kumbaga, magwawakas sa kanila, sa kanilang mga gawain sa pamagitan ng sumpa at pagkamuhi. Fala yazaluna malunin. At sila ay mananatili na mga isinumpa. Ibig sabihin, dito pa lang sa bahagi na ito ng aklat ni Daniel ay hinatulan na sila ni Allah na hindi na nga maniniwala talaga ang karamihan sa mga Hudyo, sa sinumang propeta, liban na lang sa kahabagan ni Allah na sumunod sa mga propeta. At napakakaunti lang talaga nila. Ng panahon ni Isa alayhis salam, ang nalalaman lang natin, nakikilala lang natin na sumunod sa kanya, yun lang hawari yun. Yung mga apostol at mangilan-ngilan na mga kababaihan at kalalakihan sa paligid niya. At nung panahon nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan lang ang kilala nating Hudyo na nagmuslim. Ilan lang. So yung kanina nga, di ba, si Ubay bin Ka'ab, si Abdullah bin Salam, yung dating rabbi, at yung isang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Safiya bint Huyay. Konti lang talaga ang Hudyo na nagmuslim. Konti lang talaga sila. Ngayon, mananatili silang isinumpa. Alayhimud dhillatu wal maskana. Sila ay mananatili sa pagiging hamak at sa paghihirap. Sila ay mananatili sa pagiging hamak at paghihirap. Hatta ab'atha Nabiyu Bani Ismail alladhi basyartu bihi Hajara. Hanggang sa isugo ko ang propeta hindi sa Bani Israel kundi mula sa Bani Ismail, yun nga sa angkan ni Ismail, na ibinigay kong magandang balita kay Hajar. So, si Allah daw, meron siyang magandang balita o propesiya na kumbaga ipinahayag tungkol kay Hajar, na yun nga yung paglitaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arsaltu ilayhim malaki
wa basyaraha, na nagpadala nga raw siya ng kanyang mga anghel at ibinigay kay Hajar ang mabubuting balita. Wa uhi ila dalikan nabi, at ako'y magpapahayag sa propeta na yon, wa uallimuhu al-asma, at ipapahayag ko sa kanya, ituturo ko sa kanya ang mga pangalan. So maaring ang mga pangalan na ito, mga pangalan ni Allah na nalalaman natin ngayon. Yung mga asmaullahi al-husna. Wa uzinuhu bit taqwa. Siya ay palalamutian ko ng takwa, takot kay Allah. Wa aj'alu albirra shi'aruhu. At dudulutin ko na ang kabanalan ang kanyang magiging pangunahing katangian. Wa taqwa damiruhu. At ang takot kay Allah ang kanyang magiging damir, kumbaga parang simbolo. Wasidku qawluhu, at ang katotohanan ng kanyang pananalita. Wal wafa'u tabi'atuhu, at ang kanyang normal na ugali ay ang pagtupad sa mga ipinangako o isinatungkulin sa kanya o ipinagkatiwala. Wal kasdu siratuhu, at ang kasd, kumbaga ang kanyang magiging landas ay ang kung ano ang karapat-dapat lamang niya na gagawin. Kumbaga wala siyang gagawin ng random. Lahat ay gagawin niya ng sinasadya niya o merong layunin o merong hikma dito. Warushdu sunnatuhu. Dudulutin ko na ang gabay ay ang kanyang magiging sunna o kaparaanan. Akhussuhu bi kitabin musaddikin lima bayna yadayhi minal kutub. Gagawin ko siyang espesyal sa pamagitan ng aklat na magpapatotoo sa anumang tangan nila na mga aklat ng mga naunang mga propeta. Wa nasiku li ba'di ma fiha, at ito ay bubura, mag-abrogate, papalit sa anumang mga o ilan sa mga nilalaman ng naunang mga aklat, lalong-lalo na sa mga batas. Ng Quran nga, meron ito mga inabrogate, di ba, ng mga batas ng mga Hudyo. Halimbawa sa halal na pagkain ng mga Hudyo, hindi halal sa kanila yung mga lamang dagat na walang palikpik at walang kaliskis. Bawal sila kumain ng hipon. Bawal sila kumain ng tahong. Pero mga Muslim, pwede nilang kainin kahit anong lamang dagat. Kahit patay na isda, kung hindi pa man ito bulok, pwede pa rin kainin yun, inshallah. Yun, sinusunod nila yun, yung nando sa Deuteronomy. Yun ang dahilan doon. Kasi yun yung naging batas para sa mga Hudyo. Pero nga nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat na ng lamang dagat ay halal. Kung may syokoy, halal yun . Kasi nasa dagat. Sirena. Pwedeng kainin. Hindi ka totoo. Sabi nga nila kung meron man daw baboy na kung meron daw baboy na nasa dagat, pagiging halal. Dahil sa pagiging general nung hadith. Yun lang naman ibig sabihin. Hindi sa hinahamak nila o pinagtatawanan yung reliyon. Pero minsan nasasabi ng mga scholar para patunayan yung isang punto. Na sa pagiging general nung hadith na yun, kung meron man daw baboy na lumalangoy at kumbaga doon talaga nakatira sa dagat, magiging halal. So yun nga, wa asri bihi ilay, na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dudulutin niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-Isra. Tinutukoy dito yung Isra, yung al-Isra patungong Jerusalem. At gayon din maaring kasama na rin dito tinutukoy yung Mi'raj, paakyat sa langit. Wa urkihi min samai ila sama. At ito na yung Mi'raj nga, dudulutin ni Allah na siya ay maglakbay mula sa isang langit patungo sa isa pang langit. Yung pag-akyat niya mula sa una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima, pang-anim hanggang pang-pitong langit. Na actually doon sa al-Isra wal Mi'raj. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang ang nakarating doon sa ikapitong langit, sabi ng mga scholar. Kahit si Jibril alayhis salam, naiwan siya. Hindi siya pumasok doon. At walang sinumang mga propeta ang nakarating doon. Kasi yung palang burak,
Sabi ng mga scholar, yung sinakyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit din pala siya na sasakyan kahit ng iba pang mga propeta. Ginamit din siya sasakyan ng kahit ng iba pang mga propeta. Alhamdulillah. At yun nga sa kanyang pag-akyat, wa urkihi min samain ila sama, paakyatin ko siya mula sa isang langit patungo sa isa pang langit hanggang siya ay mangibabaw, fa udnihi, at siya ay magiging malapit sa akin. Kumbaga ilalapit ko siya sa kanya, wa usallimu alayhi, at ako'y babati sa kanya ng salam. At nakausap talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah, pero merong liwanag lang ang nakita niya. Katulad sinasabi sa mga hadith, nurun anna ara. Nurun lang daw kanyang nakita, na liwanag lang kanyang nakita, hindi niya talaga nakita si Allah. Wa uhi ilayhi, at ako'y magpapahayag sa kanya. Thumma arudduhu ila ibadi bisururi wal gabda. At pagkatapos niyang magpahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa langit, anong ipinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yung sala. Doon ipinag-utos yun ni Allah. At ibabalik siya ni Allah sa mga tao na dala-dala ang kaligayahan, yung surur at yung gabda, kumbaga kasiyahan. Hafidan lima istaudaa, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nakakabisado sa anumang natutunan niya o anumang ipinahayag ni Allah sa kanya doon sa langit, sadikan fima akbara, at totoo ang kanyang sinabi na nangyari nga sa gabi na yun. Yadu'u ila tauhidi billini minal qawli wal mau'idatil hasana. At siya ay mag-aanyaya tungo sa aking kaisahan ng merong pagiging malumanay at mahusay na pangangaral. La faddan, wala galidan, wala sakabin, wala sakabun bil aswaq. Hindi siya mangangaral ng malupit o maingay doon sa mga palengke. Parang natigilan ako dito. Ito pa naman yung dawa, yung dawa ng parok. Nandun sa palengke. Actually, iniisip ko yan dati. Yung magpagdadawa sa palengke. Kasi parang out of place siya. Kasi yung mga tao doon, di ba, busy. Hindi ka rin naman nila papakinggan ng maayos. Kaya posible rin na hindi nga rin talaga magandang gawin yun. Kasi ito nga sabi ni Allah dun nga ayon sa aklat ni Daniel, hindi siya malupit at hindi siya maingay sa palengke na nag-aanyaya patungo kay Allah. Bagkus siya ay malumanay at nangangaral sa mahusay na pangangaral. Nga karugtong nito, raufun biman walahu, siya ay mabait sa sino man nakikipagkaibigan sa kanya o hindi siya kinakalaban. Rahimun biman adahu, siya daw ay mahabagin kahit sa kanyang mga kalaban. Fayadu'u qaumahu ila tauhidi wa ibadati. Inanyayahan niya ang kanyang nasyon sa kaisahan ko at pagsamba sa akin. Wa yukhbiruhum bima ra'a min ayati. At ipinapabatid niya sa kanila ang nakita niya na aking mga tanda. Fa yukadzibunahu, pero pasisinungalingan nila siya. Wa yu'dunahu, at pipinsalain nila siya. Lahat ng ito nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron pang sinabi si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, banggitin na lang natin ito panghuli ngayong gabi insyaAllah. Yaqulu Ibn Taymiyyah rahimahullah, thumma sarada Daniel kisata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima amlahu alaihi al-malak hatta wasala akhira ummatihi bin nafkati wa inkidai ad-dunya. So sabi niya, binanggit na raw pagkatapos nito ni Daniel ang ilan sa mga bahagi ng kasaysayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng kung paano niya ito narinig mula sa anghel hanggang sa dulo ng panahon, kapag inihipan na ang trompeta sa pagkagunaw ng mundo. At sinabi niya, rahimahullah, wa hadhil bisyaratu al-an indal yahudi wan nasara yakraunaha. Ang mabuting balita na ito o propesiya ay hawak ng mga Hudyo at mga Kristiyano at binabasa nila. Wa yaquluna lam yadhar sahibuha
baad. So maaring ilang bahagi ng libro na yon na ipasok nga doon sa aklat ni Daniel, pero sinasabi pa rin nila, hindi pa rin lumilitaw ang tao na ito na tinutukoy sa aklat ni Daniel. Wala naman talaga silang pakialam sa bagay na yon. At hindi rin nila patututuhanan ang mga Muslim. So tutuloy natin ito inshallah. So matatalakay na natin yung mga propesiya doon naman sa bagong tipan inshallah. Tutuloy natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.